Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang ating programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre, sa mga suking istasyon nyo po sa radyo, iba-iba hong istasyon yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, pagpapatuloy natin yung diwa ng ating tinalakay at pinag-aaralan po natin yung kahalagahan po ng ministry involvement. Alam nyo, isang nakakalungkot na realidad na paminsan po, pag nakakakita tayo ng isang church na marami ang dumadalo, para bang ang feeling natin, successful church. It's a good church, it's a healthy church. Well, maaari po. Pero ang gusto po nating bigyang linaw mga kapatid, ay ang katotohanan, sabi nga ng isang author, it's not the seating capacity but the sending capacity that determines the true health of the church. Ang tunay na kalusugan daw po ng iglesia ay hindi po nasusukat lamang sa dami ng dumadalo, kundi ilan sa mga dumadalong ito ang talagang merong partisipasyon at nakikiisa sa layunin ng Panginoon. Kasi pag pinag-usapan po ang tinatawag nating kalusugan, kailangan balikan natin yung Ephesians chapter 4. Alam niyo po, itong Ephesians 4:16 ay isang napakagandang pagsasalarawan at pagpapaliwanag. Ano ba yung isang malusog na iglesia? At ang sabi ho nitong talata, again, this is Ephesians 4:16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Sa Tagalog po, ang pagkakasaad pa nga ay habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Alam niyo, napakahalaga nun, ano? Maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. So, ibig sabihin po, hindi lamang ito basta dumadalo tayo, kundi talagang naglilingkod tayo. At ang tanong po paano bang nagiging maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi? Nako, marami pong nakapaloob dyan at yan po ay ating tatalakayin. Una, tingnan natin yung level ng isang individual. Kailangan po bilang isang individual believer, maunawaan natin na meron tayong malaking responsibility rito. Binigyan po tayo ng spiritual gifts. At yung kaloob na spiritual na ito, we have to discover, alamin natin. Maliwanag naman sa Bible, pag ikaw ay isang mananampalataya, ay meron kang spiritual gift. So we just have to discover that. Pangalawa, we have to develop the gifts. Ibig sabihin sa pamamagitan ng paglilingkod, paglilinang ng ating mga kakayahan. At the same time, yung improvement ng ating relationship sa isa't isa, parte po yun ng development ng spiritual gifts. Kasi tandaan niyo po, sabi nga sa 1 Corinthians 12:7, ibinigay yung kaloob para po mayroon tayong maitulong sa paglilingkod sa iglesia. So ibig sabihin, yung relationship napakahalaga kasi hindi naman yan gift para sa iyo Sa iyo binigay, pero ikaw at yung taglay mong spiritual gift ay kaloob ng Diyos sa body of Christ. So, ibig sabihin, lahat tayo, kinakailangan po ay gamitin ang mga kaloob na ito. So, natural, ginagamit natin, pero ang problema po, yun nga, yung aspeto ng kumusta yung epekto nito, which has to do with
relationships. Ano po? At pangatlo po, napakahalagang tandaan that we have to dedicate it to the Lord. Na maintindihan natin na ang Panginoon ang siyang nagbigay at siya ang dapat mabigyan ng kaluguran kung paano natin ginagamit ang mga kaloob na ito. Napakaganda po na ating maunawaan na dahil ito po ay bigay ng Panginoon, kailangan gamitin sang-ayon sa kanyang kalooban. So to actually dedicate the gifts, kinakailangan po ay meron tayong pagpapasakop sa ating Panginoon. Yung lordship ng Panginoon must be made evident in our lives. Sabi nga yung word na ministry ay nanggaling din sa salitang douleo. Dalawa yun diakoneo, which is to serve, douleo is to serve as a slave, na ang idea naman po noon ay yung relationship. Ibig sabihin, we are serving at the pleasure of our master. Hindi po yung preference natin at our pleasure o ano yung senaryo na gusto natin, but basically the whole idea is to use our gifts for the glory of God. Yan po ang challenge dyan, individual level. Ngayon, dito po sa Ephesians chapter 4, let me read itong verse 11 and verse 12. Ang sabi ho ng passages na ito, "Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers." Verse 12, "Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ." Tingnan niyo po yun, meron pong ilang prinsipyo rito na kailangan nating i-highlight. So una, yung individual level. Mananampalataya, mag-step up ka, gamitin ang kaloob, alamin, sabi nga, discover, develop, dedicate the gifts. Sa mga tagapanguna sa iglesia, ilang bagay po ang bibigyan natin ng linaw. Ang kanilang responsibility, sabi ho ng passage, is to equip God's people to do His work. Yung His po doon does not refer to the offices mentioned sa verse 11 na i-train mo sila para wala ka ng trabaho sila gagawa. Hindi po. Yung His doon refers to God. So we equip God's people so that all of us together will do God's work. Yan po ang idea niyan. Kaya mapapansin niyo po, ilang bagay ang kailangan ding bigyang diin dito, lalong-lalo na if we want to align this sa concept ng discipleship. Una po, kailangan nating makita na yung pagsasanay o pagbibigay ng kasanayan or discipleship ay hindi po isang option. Kinakailangan talaga tulungan natin yung mga tao na malaman yung kanilang kaloob. Alam niyo, yung isang kalaban kasi nito, una, yung minsan po ang nananaig sa pagitan ng manggagawa or yung minister and then ang kanyang church is an employer-employee relationship. I have seen this many times. Na paminsan po, dahil ang trato na lang sa naglilingkod ay parang empleyado. So pag sila po ay nagte-train ng iba so that yung mga tinitrain na yon will eventually also do ministry, it is seen as with suspicion. Para bang napapag-isipan, bakit ka nagte-train ng iba? Trabaho mo yan. Di ba? Dapat mabura ho yun. Kung gusto talaga natin maglingkod, alisin natin yung ganung kaisipan. Kasi yun talaga ang design to equip the body of Christ. Pangalawa, kinakailangan din po nating maunawaan dito na hindi dahil, sabi nga, hindi komo na meron tayong mga manggagawa, yung bang mentality na kaya nga natin sila kinuha para sila gagawa. Tayo susuporta lang financially. Hindi po ganon. Hindi ganyan ang function ng body of Christ. Kailangan nating maintindihan na meron silang specific job description, so to speak, galing sa Panginoon para gamitin sa iglesia. Now, hindi naman po masama na meron kayong mga agreement, responsibilities that you would want them to do, and from time to time ay bigyan sila ng accountability. Hindi po masama iyon. In fact, we also would like to encourage that. Ang nagiging danger lang, yung mentality na baka naman yung isa, pinaghihinalaan mo na kaya nagte-train kasi baka ipapasa yung trabaho doon at tatamad-tamad na lang siya. Yung isa naman, maaaring ang iniisip ay kaya ka nga kinuha, ikaw gagawa lahat niyan. Or paminsan, sa side din po nung naglilingkod, inaako lahat
No? Kasi ang feeling niya, ako lahat gagawa nito. Kaya nga sinasabi ho dito, we have to equip God's people. Ibig sabihin, hindi ito one-man job na ikaw ang gagawa, ikaw sasalo, ikaw aako. I remember one time, talking to a group of people, sabi nila, ang pastor namin sobrang bait. Sabi ko, paano nyo naman nasabi? At ang sagot sa akin, pati nga po yung pagre-repair ng bubong, siya lahat. Well, kahanga-hanga si pastor kung gayon, di po ba? Pero hindi ba tayo napapaisip na bakit nyo pinabayaang nandoon? Yun ba ang kanyang trabaho talaga? Di ba? Maaaring may kakayahan siya, kaalaman doon, pero hindi po ibig sabihin na aakuin lahat. Paminsan ganun ang nangyayari. If you remember sa Acts chapter 6, di ba? Ito ho yung kauna-unahang pagkakataong humirang ng mga diakono sa iglesia. At bakit po sila humirang ng mga deacons? Ito po ang dahilan. Ang sabi po ng verse 1 and the following, "But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food." So tingnan niyo po yung nangyari, yung senaryo dito. Lumawak yung gawain Praise God, di ba? Praise God, lumawak yung gawain. Ang masaklap lang, at ito ho, mahalagang pakinggan ng bawat isa. Ang masaklap kadalasan, pag lumalawak po ang gawain, lumalaki ang gawain, yung variety of ministry, syempre dumadami din yan, di ba? You can imagine na nung early times ng kanilang ministry, they were focused on evangelism, preaching, and teaching. Ngayon, ito na, nagkaroon na po ng mga additional ministries at kabilang po doon is the care of the widows, pangangalagaan yung mga widows. Ito ho, napakahalagang bagay ito kasi may tinuturo sa atin dito Sometimes, meron pong mga kaloob na espiritual na angkop sa unang season ng church. Na pag nag-transition tayo to the next season, maaring ibang gift sets naman ang kailangan. Ang ibig sabihin po niyan, halimbawa, kagaya ho niyan, sila ang mga pioneers or let's say na church planter, pero maaari po na wala sila masyadong kaloob o wala silang kaloob pagdating sa administration. At pagka hindi po na-recognize siya ng pastor, ng kanyang church, ang mangyayari po, hindi natin namalayan, nag-transition na pala tayo sa panibagong kabanata ng buhay ng iglesia. Pero dahil hindi natin na-recognize yung mga transitions na ito, yung same people doing a different work now. Or maybe same people, pero majority ng kanilang ginagawa is no longer aligned with their spiritual gifts. Tingnan nyo nangyari dito. Sino ho ba ang nagka-problema rito? Ang sabi nga rito, sino yung nasa sentro nitong mga reklamong ito? At ang sabi ho dyan "But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent." At sino po yung gumagawa ng paglilingkod na yon? Yung mga apostol. Bakit? We can understand dahil hindi naman po yan ang kanilang primary ministry in the first place. Hindi po natin sinasabi na mali ang kanilang gamitin sila sa ganong area. Ang sinasabi lang natin, by committing yourself to another kind of ministry which may not be aligned with your giftedness, nane-neglect po yung dapat tutukan at yun ang dapat pagtuunan. Ang ganda nung naging solusyon. Ang sabi ng verse 2, so the 12, referring to the apostles, called the meeting of all the believers. They said, "We apostles should spend our time teaching the word of God and not running a food program." Hindi po nila minaliit yung running of the food program. Hindi po. Ang idea lang po rito is that ang kanilang ministry talaga is in the area of teaching the word of God. So ano pong nangyari ngayon? Sabi ng verse 3, "So brothers, select 7 men who are well-respected and are full of the Spirit and wisdom, and we will give them this responsibility. Then we, apostles, can spend our time in prayer and teaching the word." So mapapansin niyo po, may panunumbalik doon sa kanilang original ministry. Bakit sila nakabalik? Because the 7 men took up the responsibilities.
sila po yung mas able, capable. Sila po yung mas mahusay sa larangang iyon because they were gifted for that. So ano pong nangyari ngayon? Tingnan niyo yung verse 7, no? So God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many other parts, and many of the Jewish priests were converted too. So ang ibig sabihin mga kapatid, nung nakabalik sila sa kanilang original ministry which is aligned with their spiritual gifts, and yung ibang tao naman, they took on the ministry na kailangang evocate ng mga apostles. Ano po nangyari ngayon? They did it well. The apostles were able to return to the ministry that they do well because they are gifted in that area. At ang result po, marami na naman ang nakakilala sa Panginoon. Ganyan po yan kasi paminsan, akala natin, okay, church tayo, and then all throughout, it's the same gifts. Well, yes, same gifts, pero kailangan nating i-recognize yung transition ng mga leadership or maybe role-playing, kailangan po mag-align din sa season ng isang iglesia. So kung ang ating mga tagapanguna ay mahusay po sa pioneering, evangelism, church planting, pero medyo hindi sila sa area ng administration. So pag pumasok tayo sa next season ng church, at ang kailangan po ay administrator or somebody with a gift of administration, then ano pong kinakailangan? Dapat yung taong angkop para doon would hold the position or would be in charge. Kasi pag hindi po natin ginawa iyon, we are complicating the situation. Kaya kung makikita nyo, no, lumalago Tapos biglang nagkaroon ng status quo. Tapos may rumblings of discontent. Tapos nung naglagay po ng mga taong tatayo sa responsibility na free up yung mga apostles to go back to their original ministry, and eventually lumago ang gawain. Ngayon, kailangang i-recognize natin yan bilang isang kabuuang iglesia. Kasi pag hindi ho natin nire-recognize yan, minsan ho, nangyayari, para bang nadadagdagan yung load, minsan ito pa yung maririnig natin, ikaw kasi ang pastor, ikaw ang pastor, ikaw ang pastor. So para bang, okay, sa'yo to, ikaw to, ikaw to, ikaw to, without even considering, yan ba ang kanyang area of giftedness? Kailangan po i-consider yan kasi napaka-varied ng ministries ngayon, di po ba? At alam naman natin, pagka inilagay natin ang, sabi nga, katawan yung paa nilagay mo sa trabahong pangkamay, it will not do well. Yung kamay nilagay mo sa trabahong pangpaa, it will not be able to do well. So, yun lang naman ang idea po doon. Kaya kailangan titingnan natin at maging maingat po tayo dyan. Kasi yan nga ang calling natin, tayo po ay maglingkod. So, ibig sabihin, ang iglesia po should constantly produce leaders, encourage people to discover their gifts, and dedicate their lives to the ministry. Kinakailangan po yan. Tuloy-tuloy ang paggamit sa mga kaloob, tuloy-tuloy ang pagpapagamit ng mga spiritual gifts, at ang magiging resulta po niyan is that people will truly come to the Lord, at yung gawain po magiging malago at magiging malakas. Nakita po ninyo? Kaya sa level po ng individual, we have to step up. Sa level naman ng church, we have to recognize, iba-iba tayo ng kaloob. Minsan pa nga kahit sabihin mo pare-parehas na pastor iba-iba rin ang gifts yan May pastor na teaching and preaching. May pastor naman na maybe administration, leadership, yung tinatawag nating mercy or encouragement, di ba? Or a combination of this. Pero hindi dahil parehas ng posisyon, parehas ng kaloob. Well, they may have, in a way, overlapping gifts na present dito, present doon, pero hindi ibig sabihin na lahat yon pare-parehas. Kaya we have to really discern kung paano tutulungan ang ating manggagawa. Importante yan kasi minsan ho, di ba, parang nagkakaroon ng comparison ng mga manggagawa, magaling si ganito, mahusay si ganito. Minsan ho, by doing that comparison, hindi natin namamalayan, napapahina natin yung iglesia. Kung hindi niya talaga kaloob, talagang kahit anong pilit, hindi niya magagawa ng maayos yon. Ngayon, ikinukompare mo dun sa isa. Si Apostle Paul, di ba, naral natin the other day, kinumpara din siya kay Apollos
pinagtatambal yung dalawa at pilit na pinaglalaban. Pero sabi nga niya, it is God who made the work grow. Kung merong kaloob si Apollos, it is from the Lord. Kung merong kaloob si Pablo, it is from the Lord. At ang Panginoon ang siyang nagpapalago. So nakita nyo napakahalaga po yung aspeto na yon. Para sa ating iglesia, ma-recognize din natin. Minsan pa nga, yung dating pastor, ganito siya, ganyan. Baka yun ang kaloob niya Baka yung sumunod, iba naman yung kanyang kaloob. Di po ba? So, wag lang nating hanapin based on job description. These are important. No? Hindi natin sinasabing hindi importante, pabayaan, kalimutan, o wag nating pahalagahan. These are all important. Pero ang challenge nga po dito mga kapatid is to understand na ang bawat isa may kanya-kanyang kaloob. So, level ng individual, level ng church, and then of course another level po is how do we give way and help yung mga magsisimula pa lang sa ministry. Alam nyo, yan ang challenge, Kasi sometimes, pag tayo po yung nasa ministry, para bang gusto natin palagi performance level. Pero dangerous po yung performance Kasi kailangan nating makita, ang ministry, dinisenyo talaga yan that you help people discover their gifts. Kaya nga po yung word na equip, mula po doon sa Ephesians chapter 4, it carries 3 important meanings. One is, pag sinabi nating equip, yung mentor. Pangalawa, mold. And then pangatlo po, mend. Yung concept ng molding ay tulungan na mahanap yung puwang ng isang tao sa ministeryo. To help the person find his or her place in the ministry. Siyempre, kung ikay bagong mananampalataya, hindi mo alam, no? At hindi lang yun, minsan malaman mo man yung iyong kaloob, but are the people around you willing to prepare you and give you exposure sa ministry, or not just exposure, but eventually involvement sa ministry. Di po ba? Kasi pag wala yung ganong setup, no? Pag yung church natin ay hindi nagbibigay diin sa ganong mga bagay, then ang mangyayari po niyan, same. Kung sino noon, sila ngayon, sila pa rin, di ba? I remember attending one of the meetings sa aming church, and nakaupo ako sa isang sulok, and sinasabi ko sa sarili ko, ang dami ko nang hindi alam, ang dami ko nang hindi familiar na mga muka doon sa mga kasama. And to some extent, napaisip din ako, after serving for quite some time sa church, kung hanggang ngayon ba naman, ikaw pa rin, then there's something wrong, di po ba? Kasi ibig sabihin, hindi tayo nag-develop, hindi tayo nag-train, hindi tayo nag-give way so that others also can be serve in the ministry. Yung role natin, parang magulang, nagpapalit din yan. It doesn't mean na tayo po totally irrelevant or wala na. But of course, God will transition us into our own different season of ministry. Kaya challenge talaga yan na ating pong maunawaan na ang calling po para maglingkod, bagamat binigay na hamon sa bawat individual, as a church, we have to heed the call and we have to prepare ourselves, prepare the church for the task that the Lord has given. So sana po naging mapagpala ang pag-aaral na ito, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod at ito po ang programang Kamalayan. Muli tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.